Alright, hello po sa ating lahat ulit. Welcome back again to our channel. So, continuation po ito, part 2 po ng ating usapang oil. So, bago ang lahat, shout out po muna sa aking motor parts and accessories. And then sa Real Gears Motor Parts and Services sa Davao, 88 Motor Shop and Motorcycle Parts and 88 Motor Shop ng Chaong, Quezon. And then, shout out sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. Okay, so tuloy po tayo at continuation lang po ito doon sa previous natin na tuwing kailan ba dapat mag-change oil para sa ating mga motorcycle, sa mga engine. Especially, na natin, focus tayo sa motor. Alright, ngayon naman, ano ba ang pinakamagandang oil para sa ating mga motorcycle? Engine oil para sa ating mga motorcycle. Okay, kasi kung pagbabasihan natin, yung mga technical na klase talaga ng mga salita or pagbabasihan talaga natin yung mga galing sa mga engineers na mga pamantayan, medyo mahirap siyang intindihin. So, focus tayo. Disclaimer lang po, ifo-focus ko po itong topic na to sa amin as sellers. Okay. And doon kami sa masa na mga, kasi usually sila yung kailangan ng guide or advice para sa ganitong klaseng usapin. Wait lang, close ko lang door. Alright, marami po tayo, napakarami natin ng mga engine oil sa market, iba-ibang brand. So, mayroon ding mga brand na porkit sa brand is sikat, akala natin is the best na yun. Pero sa klase po ng mga oils, maraming klaseng oil. Halimbawa, sa brand ng Petron, sa brand ng Shell, sa brand ng Caltex, meron yung mga premium, meron yung tinatawag tayong, mga fully synthetic, yung mga synthetic base, mineral, tapos mga multigrade, at saka mga monograde. So, hindi na tayo magbabanggit ng kahit na anong brand kasi hindi naman natin ini-endorse, so wala naman tayong, tawag dito, kakolab dito. So, para lang ito sa mga seller na kagaya ko, para kung halimbawang magbenta ng oil para sa mga customers. So, focus tayo as seller. So, marami talagang mga customer or maraming bumibili ng oil na hindi nila alam kung anong bibilhin nila. So, for me, kung gusto niyo pong i-take yung aking style para doon sa mga hindi alam or hindi marunong kung ano bang oil na bibilhin nila. So, ganito po yung encounter nyo, lalo na dun sa mga baguhan pa lang or bago pa lang or magsisimula pa lang. Anong oil, tatanungin mo, anong oil po, sasagot yung customer, anong oil po ba maganda? So, kapag binigyan, ito sir, maganda po ito, ganito, sabi na, alukan mo ng 10W, magkano? Kasunod ang presyo, ay, wala bang mura-mura? So, ang next ko na tinatanong dyan, meron po, maraming mura. Ilan taon na po bang motor nyo? Kapag sinabi niyan ganito, 1 taon pa lang, 1, 2, 3 years. Ay, maganda po talaga dyan sana ito kasi bago pa yung motor nyo. Siyempre, yung mga magagandang klase. Ngayon sabi niya, oo nga, maganda, kaya lang, medyo mahal, kulang sa budget. Meron bang mura-mura? So, sinabi, bigyan na natin ng medyo mura, 15W. So, pinapapili ko na, ito po, tag ganito o tag ganito. Okay. So, doon lang po ako nagkakatalo palagi. So, kapag tinatanong minsan naman, anong motor, pag itatanong nila, anong oil kaya maganda sa ganitong motor? Sa pang ganito. Pag ako sinasabi, ilang taon na po ba yung motor nyo? So, pag sinabi niya, halimbawa, motor niya, 1 to 3 years old, ino-offeran ko ng 10W. Kapag, halimbawa, 4 to 6 years old, ino-offeran ko yan ng 15W. Kapag 7 years old and above, dyan na yan, ino-offeran ko na lang ng 20W. Ngayon, kung hindi niya pa ma-afford yung 20W, saka ko siya ino-offera ng monograde, yung pinakamura na oil. Pero may kasama pa rin yun sa dulo advice na, sir, ano po ito ha? Hindi po ito ganun ka, yung lubrication nito. Kumbaga, hindi po dapat ninyo patagalan yan kasi itong oil na to, madali po ito maglabnaw at umitim. So, monitor nyo po kung mga nakailang kilometro na po kayo. Halimbawa, binili niya, monograde lang. Siguro, sir, mga 1,000, maximum nyo ng 1-2 kilometers, change oil na po kayo ha, or bago mag 1,000 kilometers, may budget na, change oil na po kayo. So, ganun yung mga advices ko. Hindi po namin, kasi meron kasi akong nabasa na comment na pag ganito ang oil, dapat ganun dapat ang mga binebenta natin ng mga oil. Hindi po kami
Hindi po kami teacher ng mga engineer para insist dapat yun talaga yung alam namin na ito dapat ang isalaksak namin sa isipan ng aming mga estudyante. So as seller kami, although ina-advise namin sila kung anong tama, pero kung ano yung afford ng customer, doon kami. Yun yung binibigay namin. Hindi kasi pwedeng ipilit ng mga seller or ng mga nagbebenta ng oil yung gusto nila, yung alam nila, yung technical na alam nila doon sa oil. Halimbawa, ito dapat, 10W dapat. Ang presyo, halimbawa, sabihin natin 300. Tapos yung budget niya ay pang pang 20W. Hindi mo naman siya pwedeng sabihin, wag ka nang bumili. Kasi hindi mo naman afford itong para dyan sa motor mo. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po namin pwedeng gawin yun sa mga customers. So, kung yun ang budget niya, pag sinabi niyang, yung mura-mura lang, yung ganito, so papiliin choice, yung ganito na mura o yung ganito na mura. Kung saan dyan ang magustuhan niya, yun yung okay. Yun yung okay. Para sa amin, para sa kanya. Pero may reminder ako din palagi, huwag yung tagalan sir ha, kung ilang kilometers yan, sinasabi ko sa kanya na mag-change oil na po siya. Hindi namin pwedeng ipilit na dahil ito yung dapat, na ito yung tama para sa motor niya, na ito talaga. Hindi po kami mang-iinsulto at hindi po kami mang-mamaliit ng aming customer dahil lang sa alam namin na yun yung tama para sa motor niya. Sasabihin namin, ina-advise, pwede namin i-advise, pwede natin silang i-remind, pero hindi natin pwedeng isalaksak na hindi talaga pwede yung oil na afford lang nila para sa motor nila. Kasi gusto talaga nating i-insist yung alam natin na para dapat talaga sa motor nila. Kasi sila ang masusunod, sila ang boss natin, sila yung customers. Although, huwag natin kalimutan magbigay ng advice na yung sa maintenance, dahil nga ang oil po ay pinaka-basic maintenance ng mga engine oil. So, palaging pag may bibili ng oil, tapos magtatanong. Pero usually naman kapag may bumibili, tapos sasabihin lang na, pag ako kasi, anong oil po? Pag hindi makasagot, anong oil bang para sa ganito? So, papiliin ko na, tinatansya ko na kung ano yung offer ko sa kanya. Siyempre, palagi lang yung tatlo ang i-offer. Ito, kung bago ang motor niya, kung hindi, doon na lang ako sa dalawa. Kung bago, doon ako sa 10W at 15 na offer na pagpilian niya. Kung medyo luma-luma na yung ino-offer ko na pagpilian niya is the 15 and 20. Ngayon, kung hindi niya ma-afford, doon sa mono, siguradong afford niya yon. So, remind ko lang po ulit, pang-suggest, halimbawa, may magtatanong sa inyo or i-suggest nyo, halimbawa kasi, bago pa yung motor niya, maganda yung motor niya, tapos monograde lang yung ma-afford niya, so advise nyo na lang siya, like ganito na lang. So, kung mayroon pang may gustong i-comment or idagdag, ganito, i-comment nyo na lang po. So, based on my mga suggestions sa mga customer ko rin kasi na sinishare ko sa inyo, research and mga observation, ayan. So, fully synthetic po is, advice nyo sila na 7,000 to 10,000 kilometers, change oil na sila. Pero I'm sure, nakukunti lang yung mga gumagamit ng fully synthetic, lalong-lalo na sa mga probinsya. So, madalas dyan, synthetic base. So, synthetic base or semi-synthetic, ayan, advice nyo sila ng 5,000 to 6,000 kilometers mag-change oil na. Marami din gumagamit ng mga mineral oils. So, advice na sila ng 2,000 to 3,000 maximum mag-change oil na sila. And then, ito pinakamarami sa mga multigrade user, ayan, advice na sila na 1,000 to 1,500 kilometers ay mag-change oil na sila. And then, mga monograde users ay change oil na sila kamo ng mga halimbawa 500 to alaban pa natin mga hanggang 800 to 1,200 ganon kilometers, maximum na yung 1,500 mag-change oil na sila talaga. Kasi makakatulong din tayo doon po sa kanila kapag inaano natin sila, ina-advise na yung alam ba nila na kung kailan dapat pala sila mag-change oil para at least maiwasan yung paghina o pagkasira ng kanilang mga engine oil dahil nga ang engine oil ang pinakadugo talaga ng mga makina. Pag natuyuan ng oil yan, goodbye si black, palit si black, baka umabot ka sa pag-overhaul pag nadamay na yung mga rocker arm niyan. So, mas malaking problema, di ba? Kaysa sa oil lang sana. Okay,
So, ibigay na natin doon sa mga engineers, sa mga nagbibigay ng advice ng technical pagdating sa kung ano ba talagang best oil na gamitin dapat nila sa kanilang mga motorsiklo. Itong pinag-uusapan natin ay for general only and focus sa atin as seller and sa ating mga customers. Thank you very much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!